So now we go to our message, still in the book of Romans, and this is Paul writing to the church in Rome, no? And again, ang church in Rome, combination po of Jews and Gentiles, mga proselytes, meaning to say, mga nanampalataya na kay Kristo. Pero may mga unbelievers din doon, no? So, ang topic po natin is true righteousness. Sabihin po natin lahat, true righteousness. Okay. So, last week, we have learned all have sinned. Sabihin natin lahat, all. Lahat naman nagkasala. Amen? And fall short of the glory of God. And we learned that we are not to judge one another, but to love them. To love them to God. Pag nailapit na po natin sila sa Panginoon, naniwala na ng palataya na sila kay Kristo, si Lord na po ang bahala sa kanila. Okay? And yung bagsak na kalagayan noon, papalitan ng Diyos. No? Babaguhin ng Espiritu, babaguhin ang puso nila, basta sila po ay nanampalataya kay Kristo Jesus. And we also learned that God justified us. Ano ibig sabihin ng justified? Just as if you never sinned your whole life. Bakit? Si Kristo kasi hindi rin nagkasala. Yung katuwiran niya ang binigay sa'yo. Kaya para ka rin hindi nagkasala buong buhay mo. Amen po ba? And that is through justification freely by God our Father. Siya mismo ang nag-justify sa atin. Okay? So, I want to read this verse in Romans 3:21. We read this last week, pero gusto kong basahin sa Tagalog. Kasi yung Tagalog, yung mga judicial terms, mas naiintindihan natin, di ba? Kasi minsan pag judicial, hindi naman natin ginagamit yan on a daily basis. So parang walang kapitan sa utak natin. No? So ito, tingnan nyo to. Mas maganda pakinggan. No? So Romans 3:21, sabi dito, ngunit ngayoy nahayag na kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao. O, nahayag na daw, na-reveal na. Ito'y hindi sa pamamagitan ng kautusan. Bagaman ang kautusan at ang mga propeta ang nagpatotoo tungkol dito. Ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat. Paano? Sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo. Okay? So napakalinaw, no? It is through faith in Christ. Pananampalataya kay Kristo. Sabihin natin lahat yon, pananampalataya kay Kristo. Ayan. Walang pagkakaiba ang mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Alright? We cannot reach to the standards of God sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang glory. We cannot. Kaya si Lord ang nag-reach out sa atin. Okay? So, basahin naman natin sa Romans 3:24-26. I'll start out with the English and then we'll go to the Tagalog. Okay? Sabi po dito, being justified freely. Sabihin natin lahat, freely. Libre yan. By His grace, through the redemption that is in Christ Jesus, whom God set forth as a propitiation. So yan yung mga terms na minsan din natin maintindihan, no? Propitiation by His blood. Through faith. Sabihin natin lahat, through faith. To demonstrate His righteousness, because in His forbearance, God had passed over the sins that were previously committed. To demonstrate at the present time His righteousness, that He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Sabihin natin lahat, who has faith in Jesus. Right. So paulit-ulit yan. Hanggang matapos tayo, yun ang babanggitin ko, who has faith in Jesus. Okay? So now, let's read it in Tagalog. Mas kakapit po yan sa ating kaisipan para hindi natin malimutan. Ang sabi dito, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, di ba? Na walang bayad niyang ibinigay. Sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na siyang nagpapalaya sa kanila. Siya ang inialay. Yun, mas maliwanag na, no? Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat
Sino itong lahat na to? Ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Amen? Malinaw na ba? Alright? And then sabi dito, ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid. Matuwid ba ang Diyos? Matuwid. Amen? At mamaya explain pa natin yan. Sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. So all this time, nagtitimpi siya before He gave Jesus Christ. Okay? Ngunit ngayon ay ipinapakita ng Diyos na siya'y matuwid at itinuturing niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus or kay Jesus. Amen? Alright. So napakaliwanag na basta sumasampalataya ka kay Jesus, ikaw ay ngayong matuwid na. Amen po ba? Alright. So, maniwala lang tayo kay Kristo, tayo maliligtas, alam na natin yon. Maniwala ka kay Kristo at ikaw ay i-consider ng matuwid ng ating Diyos. Ikaw na ang katuwiran ng Diyos. Alright? So, yan po ang ginawa sa atin in the modern times, no? Yung tong New Covenant. Now, bakit ko sinasabing New Covenant? Kasi meron na pong foreshadowing in the Old Testament. Okay? And ito po yung account, totoong account to ni Noah. Alam natin yung storya ni Noah's Ark. Tama po ba? Maski batang maliit, paborito yan, di ba? Ito po yung mga, ang alam natin, yung mga hayop, pumasok lahat sa Noah's Ark. But did you know na hindi lang para sa hayop yung ark? The ark was really made for people. Right? Sino man ang mananampalataya sa preaching ni Noah? Noah was preaching for 100 years. Can you imagine? And so, preaching the Word of God, right? And inaasahan po ng Diyos na may manampalataya at sino man ang manampalataya, sasakay sa arko at sila ay maliligtas. Alright? So, I have to explain this na ang gamit po na word doon ay Lord, which is equivalent to, in the Hebrew, Yahweh. Sabihin natin lahat, Yahweh. Okay. Now, I can't believe that I am explaining this. Okay? But Yahweh is good. Sabihin natin lahat, mabuti si Yahweh. Matuwid si Yahweh. Ayan. So, bakit ko kailangan explain to? Kasi may mga katuruan ngayon na si Yahweh daw po ay hindi mabuti, hindi matuwid. So, I have to share this, that si Yahweh ay mabuti. Si Yahweh ay matuwid. Okay? And all throughout the story of Noah, pag binabasa niyo po yan, pag nakita niyo po yung word na Lord, hanapin niyo po yan sa Hebrew, Yahweh po ang ginamit. Hindi po ginamit ang El Elyon, hindi po ginamit ang Elohim, which is the same. Alright? Ang ginamit po ay Yahweh. So, si Yahweh po ay mabuti. Siya ay naghanda ng isang arko para sa kayan, hindi lang ng hayop, kundi ng mga tao. Napakalaki po nun. At kung sino man ang mananampalataya, ay maliligtas, sasakay sa arko. Kaya lang, as we all know, hindi naniwala yung mga tao, no? Ang sumakay lang po ay yung mga hayop. Okay? But God provided a way para maligtas ang tao. So, hindi sila nakinig. Ano nangyari? Bumaha. Diba? Bumaha na lahat po ng naiwan ay namatay. Ilan po taong nakasakay lang sa arko? Sino nakakaalam? Ha? 8. Very good. 5 points to you. Sorry. 8. Walo po ang nakasakay. Puro kapamilya ni Noah. Sila lang ang naniwala. Okay? But this is supposed to be filled with people who believe in the preaching of the Word. Amen? So, bakit po ginawa yun ni Yahweh? Alam niyo po ba, sinabi sa Bible that the earth was filled with violence. And actually, the Hebrew word there is, the earth was filled with Hamas. Prophetic, no? Prophetic. Tandaan niyo yan, prophetic. So, 100 years of preaching of Noah, kasi punong-puno na ng violence ang mundo. Punong-puno ng Hamas. Okay? So, read between the lines. Punong-puno ng Hamas. And so, God had to do something. Kasi punong-puno na ng violence ang mundo.
Kayo, tanungin ko kayo. Halimbawa, yung kapitbahay nyo sa likuran, nagbabarilan. Tapos sa harap naman, nakikita mo, nagsasaksakan. Punong-puno ng violence. Hindi mo ba ililipat yung pamilya mo ng lugar ng tirahan? Di ba sabi mo, umalis na tayo dito dahil punong-puno tayo ng violence. Amen? You would want to protect your family. Okay? And so the Lord wanted to do the same. At least for Noah and for those who would believe. Maski bayolente ka, basta nampalataya ka sa preaching of the word is Jesus Christ, then you will be saved. Walang naniwala. Walang naniwala. So hindi masama si Yahweh na nag-provide siya ng arko at pagkatapos noon nag-preach for 100 years, tapos walang naniwala, wala akong magagawa para sa inyo. Okay? So, nag-offer siya ng way out, walang naniwala. So, what am I trying to say? Mabuti si Yahweh. Alright? Maski naririnig nyo sa Psalm 97 verse 2 na siya po ay napapaligiran ng kadiliman, ang ibig sabihin nun, siya ay mabuti, pero ang nakapaligid sa kanya ay kadiliman. Amen po ba? Hindi naman sinabing siya ay kadiliman. Ang sinabi po, napapaligiran siya ng kadiliman. So maski madilim, yan po ay pinupuntahan niya para lang maligtas yung gustong maniwala at manampalataya sa kanya. Amen po ba? So I can't believe I'm sharing that, but it needs to be shared because online they say that Yahweh is evil, that Yahweh is darkness. That is not true. Okay? So, why am I saying that? Kasi tulad ngayon, ang tagal na po nagpe-preach ng word about Jesus Christ and that He is the way to salvation, and yet marami pa rin ayaw maniwala. Pero hindi masama ang Diyos na kapag dumating yung oras, no? Ang oras ng, kumbaga, yun na, that's the day of the Lord. Okay? Nagbigay na siya ng mahabang panahon, punong-puno na ang mundo ng Hamas o ng violence, and when the time comes, as He has given enough time, sino man ang nanampalataya sa Kanya ay maliligtas. Amen? Are you seeing it? Very prophetic po ang patungkol kay Noah's Ark. It is the same as our time today. Okay? So, only believe in Christ. That is the way out. That is the way to be made righteous. Faith in Christ, and you have received true righteousness. Sabihin natin lahat, true righteousness. Bakit, Pastora, may false righteousness ba? Meron po. Ito po yung pag pinagyayabang mo o nakabase ang iyong katuwiran sa mga mabubuti mong gawa. Ay, nagbibigay naman ako. Ay, tumutulong naman ako sa mahihirap. Mabuti naman akong ina, mabuti akong ama, provider ako. Pag yan ang basihan mo, ang tawag po dyan, false righteousness, even self-righteousness. Hindi po yan maliligtas at hindi rin po yan magkakaroon ng tunay na katuwiran ng Diyos. Okay? So let's read Romans 3:27 to 28. Knowing that it is only by faith in Christ that we are made righteous, ito na po ang kasunod. Ang sabi po dito, where is boasting then? Asan ang pagyayabang mo? It is excluded. Hindi yan kasama. Hindi mo pwede i-boast yung mabuti mong gawa. But by what law? Of works? Ang sagot? No. But by the law of faith. Kasi sa pananampalataya lamang kay Kristo, tayo ginawang tuwid. Okay? So wag niyo kakalimutan, sabihin natin ulit, pananampalataya kay Kristo. Yan. Faith in Christ. Mas madali, di ba? Faith in Christ. Yan po ang tamang password. Yan po ang tamang PIN. Sino nakakalimot dito ng password nila? Taas ang kamay. Kabilang kamay ang PIN nila. Ako, ilang beses ko na nakalimutan yung PIN ko. Ganon. Pero pagdating dito, huwag niyong kakalimutan, no? Ang ating katuwiran ay galing sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Okay? Therefore, sabi dito, we conclude, conclusion na, we conclude that a man is justified by faith apart from the deeds of the law. Hindi sa pagsunod mo sa 10 Commandments, kaya ka naligtas, kaya ka ginawang tuwid ng Diyos. Hiwalayan. Hiwalayan. Paano ka na-justify? By, what's the password? Faith in Christ Jesus. Ano ulit yung password?
Ayan, huwag niyong kakalimutan yan. Okay? Tagalogin naman natin. Ang ganda rin sa Tagalog. Kaya't ano ngayon ang ating ipagmamalaki? Anong sagot? Wala! May exclamation point pa. At bakit naman tayo magmamalaki? Dahil ba sa ating pagsunod sa kautusan? Ang sagot? Hindi! Kundi dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Okay? Kung gayon, maliwanag na sa pamamagitan ng pananampalataya, itinuturing na matuwid ang tao at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Paulit-ulit, di ba? Alam niyo kung bakit? Kasi nalilimutan ng Kristiyano yan. Maski Kristiyano, nalilimutan yan. Pag nakagawa na tayo ng mali, sabi natin, Lord, ako, patawarin niyo ako. Magbabasa akong Bible, Lord. Pupunta ako sa church. Di ba? Gagawa ako ng mabuti. Minsan pinapalitan natin ng gawang mabuti. Hindi ho yun nakakabura ng kasalanan. Hindi ka magiging matuwid dahil sa gagawin mong mabuti. Amen? Ano na lang? Faith in Jesus Christ. Panampalatayaan mo na sa krus ng Kalbaryo, pinatawad na lahat ang iyong sala. Yun ang true righteousness na dapat mo naiintindihan. Amen? So, hindi sa paggawa ng mabuti. Nung dati pa ako Kristiyano, ganun ako eh. Basta pag may nagawa ako mali, grabe ang prayer ko, ang haba, may luha pa yan. Hindi ko dinadagdag yung luha, hindi ko pinipilit. Kaya lang, feeling ko, yun ang makaka-appease sa Diyos. Ayan, Lord, nag-pray na ako. Thank you, Lord, forgiven na ako. No? That's wrong. It is all by faith in Christ Jesus. Sabihin natin lahat, by faith alone. In Christ alone. Amen. So, pananampalataya lamang, hindi sa pagsunod o sa pagtupad sa batas, sa kautusan, sa 10 Commandments, hindi po yan kasama. Now, lilinawin ko lang, hindi ko po sinabi na labagin nyo ang laws. Hindi ko sinabi yon. Pero kung yan ang gagawin mo na basihan para ikaw ay tawaging matuwid ng Diyos, nagkakamali ka. Hindi yan ang basihan. Ang basihan, pananampalataya kay Kristo Jesus. Amen? Malinaw na ba yan? Paulit-ulit yan. Hanggang sa dulo, paulit-ulit. So I believe the Holy Spirit has led Paul to write this over and over again. Why? Because people forget. They always forget. They think it's what they do para makabawi kay Lord, para makamake up doon sa nagawa niyang mali. Okay? But that's wrong thinking. So, wala po makakapagyabang sa harapan ng Diyos kasi hindi yan susi, yung gawa natin. Hindi yan ang susi, hindi yan ang kasagutan sa anumang kamalian mong ginawa. Faith in Christ is the key. Remember that He has forgiven you at the cross. Yun ang susi. How will I feel good, Pastora? May nagawa akong kasalanan. Tignan mo ang ginawa ni Kristo para sa'yo. Yun ang susi. Amen? Nakukuha po ba natin? Alright. So, ano man ang gawin natin, maski mabuti ang ginagawa mo, ay hindi po iyan ang nagbubura ng kasalanan natin o para matanggap tayo. Dahil ang ating mga gawa, maski mabuti, ay sindumi ng basahang marumi. Pakita ko po sa inyo in Isaiah 64 verse 6, but we, sabihin natin lahat, we. Ito, hindi nababasa tong part na to eh. No? But we are all like unclean thing. Tayo po mismo ay madumi. Nung hindi pa natin kilala si Kristo, sa totoo lang, marumi po talaga tayo. Nilinis na lang tayo ni Kristo, no? And all our righteousnesses, meron palang ganung salita, righteousnesses, yung mga ginawa nating mabubuti, nagpakain ka ng mga hirap, tumulong ka sa mga orphans, lahat pala yun, are all like what? Filthy rags. Maruming basahan. Sabi nga ni Zach sa akin, Ma, hindi mo sinabi sa kanila yung tunay na filthy rags. Sabi ko, alam na nila yun. Pero ang filthy rags, sige na nga, sasabihin ko sa third service, ay parang pasador. Okay? Ganong kadumi. Diba? Ni ayaw mo hawakan yun, diba? Maruming pasador. Yun po yan po talaga yun. O, yan, sinabi ko na. Pero marumi po talaga ang ating gawa.
Kala natin, papakita natin kay Lord, Lord nagpray na ako, nagbasa na ako ng Bible, okay na ako. Filthy rags. Alright? At sabi pa dito, we all fade as a leaf and our iniquities like the wind have taken us away. So tayo mismo marumi, pati ang gawa natin madumi, yun nung hindi pa natin kilala si Kristo. Pero nung nakilala na tayo ni Kristo at kinilala natin ang ating Panginoon, nagtiwala tayo sa Kanya, tayo'y nilinis na at ngayon, He has prepared for us what? Good works that we should walk in them. Amen? Kaya nabago po lahat nung nakilala natin ang ating Panginoon. Okay? So yan po ang katotohanan sa atin nung dati tayong wala kay Kristo Jesus. So there is no way that we can reach out to God with all our goodness. It was God who reached out to us. How? He sent His only begotten Son in the flesh to die for us, to take our sins. He became sin Himself. He was cursed Himself, and He died the death that we should have died. Yung kamatayan na dapat natin bayaran, siya ang nagbayad para sa atin. Amen po ba? Malinaw po ba yun? Alright? So siya po ang gumawa. Kaya lang, sa relihiyon po, pag sinabi niyong religion, it's a system of reaching out to God. So gumawa sila ng sistema, paano ba natin maaabot ang Diyos? So andyan na yung kailangan magawa mo lahat ng sakramento. Ayan. Pag nagawa mo yan, yan, makakabot mo na ang Diyos. You cannot reach God with any of those. Sabi pa nung iba, suotin mo tong kwintas na to, mapapatawad lahat ng kasalanan mo. Hindi pwede mapatawad ang kasalanan sa pagsuot ng kwintas. Amen? Alright? That is what you call religion. Man doing things to reach out to God. That is impossible. Alright? Sa iba naman pong relihiyon, ito naman po ang ginagawa nila. Sa Islam po, ang ginagawa nila, 5 times a day nananalangin. 5 times. Alright? May mamat pa yan. They will face, ano nga ba yun? They will face Mecca, yung area na yon, okay? And luluhod sila, mananalangin 5 times a day. Why? They have to please their God. Okay? Tapos sa iba naman, luluhod sa lahat ng uri ng Buddha. Okay? And that is their way to reach out to God. Okay? Man can never reach out to God. It is God who reached out to us. Siya yung makapangyarihan at siya ang lumapit sa atin. Binigay niya ang kanyang nag-iisang anak. Amen po ba? So religion is useless. It is useless. Alright? Ang sabi nga ng Panginoon, ang only religion that is acceptable is taking care of the orphans and the widows. Yun lang po. No? So, sa araw po ng paghuhukom, hindi mo kailangan matakot. The day of judgment, you will not be judged for your sins. Bakit? May nagbayad na. Sabi mo sa katabi mo, may nagbayad na. Binayaran na ni Kristo ang kamatayan na dapat tayo ang magbabayad. Okay? Per sin yan per sin, you pay death. Si Jesus, na hindi talaga mamamatay, alam niyo ba, hindi siya namatay sa krus. He gave up His spirit. That's the truth about it. People cannot kill Jesus. Kaya lang, He gave up His spirit. So, hindi siya mamatay, pero lahat ng parusa ay binigay na sa Kanya at namatay po siya because He gave up His spirit. He paid the death that we should be paying, no? Siya na po ang nagbayad. Kaya hindi mo kailangan matakot sa Judgment Day. Pero alam niyo ba, merong verse sa Bible na kinatatakutan ng maraming believers. Ano po yan? Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Okay? So, ba't natatakot dito? Tingnan niyo to, ang sabi dito ni Jesus, not everyone who says to me, Lord, Lord, hala, tinatawag siyang Lord. Di ba tayo rin tumatawag kay Lord ng Lord? Baka tayo yan. Akala ng Kristiyano, sila to. Shall enter, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. O paano yan? Baka ako yun. Alright? But he who does the will of my Father in heaven. Puntahan natin yan mamaya ulit. Many will say to me, in that day, ano kaya itong day na to? Araw ng paghuhukom. This is Judgment Day. Okay? Sabi daw ni Jesus, many will say to me, sasabihin nila sa akin, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? Oh, pastora,
nagpa-prophesy sa pangalan ni Jesus. Born again yan, Christian yan. Okay, pakinggan pa natin. Cast out demons in your name. Aba, maganda yun, di ba? Nagka-cast out ng demons. And done many wonders, miracles, nagpagaling in your name. And then, sabi ni Jesus, I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Okay? So marami pong mga Kristiyano kinabahan dito. Di ba tayo yung nagpapagaling? Di ba nagle-lay hands tayo, tapos gumagaling? Baka tayo to. Okay? Ano ba talaga ang qualification para makapasok? Okay? Now, bigyan ko muna kayo ng dahilan kung bakit po hindi nakapasok itong mga to sa kalangitan. Alam niyo bakit? Ginamit nilang basihan ang kanilang mabubuting gawa, ang kanilang mga mabubuting gawa para makapasok sa kalangitan. They use the wrong password. Ano ulit ang password? Faith in Christ. Kailangan pag tinanong kayo, bakit ka dapat nandito, sabi mo, I have faith in Christ. That's the password. Alright? Eh, ang sabi nila, Lord, we have prophesied in your name. We cast out demons. We did miracles in your name. So, ang ang tawag doon, pinagmamayabang nila ay ang kanilang mabuting gawa. Hindi po sa mabuting gawa kaya tayo makakapasok sa kalangitan. But he who does the will of my Father. Okay? So, ano po ba yung paggawa ng will ng Father? The will of the Father is found in what we have read and also in John 3:16. Sabay-sabay po natin bibigkasin. John 3:16. Ready, set, go. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Asan ang will ni Lord doon? Asan ang will of the Father then? Whosoever believes in Him. Yun po ang kalooban ng Diyos. And we have been reading that. Kanina pa, paulit-ulit, pananampalataya kay Kristo Jesus. Manampalataya kay Kristo Jesus. So all throughout the scripture, makikita niyo yan. Ang kalooban ng Diyos ay manampalataya ka kay Kristo at ikaw ay papasok sa kalangitan. Amen? As simple as that, palakpakan natin ang Panginoon. Yun lang! Yun lang! Huwag mo ipapalang, ngalandakan. Huwag mo landakan. Ang iyong mabuting gawa, hindi yan ang password. Hindi yan ang dahilan at basihan kung bakit ka papasok ng langit. So ito mga to na tumatawag sa kanya ng Lord, Lord, were actually not believers of Jesus Christ. They used His name and they used good works as the basis para sila ay makapasok sa kalangitan. Wrong. Hindi kayo makakapasok. Amen? Alright? So, these people were boasting of the things that they did. Their works. Right? Their good works. Maski good works, hindi makakapasa yan. Pananampalataya lamang kay Kristo Jesus na siyang nagbayad ng ating mga sala. Yan ang kalooban ng Diyos Ama. Wala nang iba. Amen? Now, Pastora, sino ba ang mga taong bibigyan ng katuwiran ng Diyos? Kasali ba talaga tayo dyan? Alright? Now, I have to explain this. Bakit? Kasi may nagtuturo din po that John 3:16 is not actually for us believers, mga Gentiles dati. Sabi nila, makikita niyo yan sa online, ang John 3:16 para sa mga Hudyo lang, hindi daw tayo kasali. Okay? So, tataka naman ako, for God so loved the Jews. Yun ba sabi? For God so loved the world, hindi lang Jews. Sana sinabi nila, for God so loved the Jews that He gave His only begotten Son. Hindi naman Jews ang sinulat eh. The world. The world includes the Jews and the Gentiles. Kung hindi ka Hudyo, ikaw ay Gentile. Right? Automatic na po yun. So, Romans 3:29, babakapan po ni Paul, sabi po niya, or is He the God of the Jews only? Siya ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? Is He not also the God of the Gentiles? Ang sagot?
Yes, of the Gentiles also. O, napakaliwanag po niyan. So, ang Diyos Ama ay Diyos din natin. Hindi lang siya para sa Hudyo. Kasali po ang Gentiles sa kaligtasan, sa katuwiran na binigay ng Diyos. No? So, dati po, Gentiles ang tawag sa atin. Pero nanampalataya tayo kay Kristo, you are now called. Asa na? Can we have that on screen? Sabay-sabay. We are now called a saint, child of God, part of the church, part of the body of Christ, believer, the righteousness of God. Yan na po ang mga position, titles natin, buhat ng tayo po ay nanampalataya kay Kristo Jesus. So salvation is for all. The world, sabi nga, the whole world. For all people. Pero alam niyo po ba, hindi po para sa mga anghel. So may nagtuturo din po na ang mga angels, sa dulo daw po, sila Satanas daw, masisave din daw. Wala pong kaligtasan para sa mga anghel. Ang kaligtasan po ay regalo ng Diyos na binigay lamang sa mga tao. Wala sa anghel. Hindi ho sila maliligtas. Okay? So, yan po ang katotohanan kasi may nagtuturo din po niyan. So, paano na ngayon tayo sa law? Anong gagawin natin, Pastora, sa Ten Commandments? Kung hindi pala sa pagsunod ng kautusan, tayo bibigyan ng katuwiran. Ano na ngayon sa atin ang Ten Commandments? Ang batas. And by the way, ang batas, hindi lang po 10. Okay? 613. Okay? 613 po yan. So, basahin po natin sa Romans 3:30 to 31. Since there is one God, isa lang po ang Diyos, who will justify, papawalang sala, the circumcised. Ano yung pastora? Bakit may circumcised dyan? It means those who were under the law. Yan po ang mga circumcised. Paano sila i-justify? By faith. Sila din po ay na-justify, napawalang sala sa pamagitan ng pananampalataya. Sila Moses, they were justified by believing in God. Okay? By believing the Word of God. Kaya madalas marinig nyo, and the Word of God came to Moses. And the Word of God came to Abraham. Sino ang Word of God? Jesus din yun eh. Si Jesus din. Pero of course, hindi pa revealed yung name na Jesus. Okay? But they were saved by faith, justified by faith. And the uncircumcised, sino yung uncircumcised? Tayo po, mga Gentiles na hindi naman napaloob sa batas, no? Paano daw tayo ma-justify? Through faith. Pare-parehas lang. Old Testament man yan o New Testament, by faith lahat. Not by works. Not by works. Maski sila, maski tayo, not by works. Do we then make void? Ivo-void na po ba natin ang law through faith? Ang sagot, certainly not. On the contrary, we establish the law. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi natin sinasabi, walang kwenta yung law. Bayaan na natin yung law. Hindi po. We establish it. Means say, we uphold it. We support it. Ibig sabihin, hindi tayo kontra sa batas, kundi we see the law as holy. Sabihin natin lahat, holy, good, perfect. Sabihin natin, perfect. Sobrang perfect ng law na hindi natin kayang abutin magawa. Sobrang perfect. I tell you, it is so perfect, nobody can do it. Wala dito makakapagsabi, Pastora, na perfect ko yung 10. Ay, nagsinungaling ka na. Hindi mo na perfect yan. Okay? So, ano ba ang law sa atin? Ang law po ay parang salamin-salamin. Salamin lang po yan, no? Nabigay ko na po ito example na to, but for those who are new, the law just shows us our mistakes, our flaws, parang salamin. Ayan po, sample ng salamin. So, titignan ko ang mukha ko ngayon. Ayan, may lagpas akong eyeliner. Nakikita ko kung anong problema ng mukha ko. Ayan, ayun, merong konting, ayan, may puting buhok. Okay. So, ang gagawin lang po ng salamin ay ipapakita sa'yo ang iyong mga flaws. Kung ano yung dapat mong hugasan sa mukha mo, ay may dumi ka pala sa mata, linisin mo. Okay? So, salamin lang siya. And pag nakita mo na yung salamin, nakita mo na, kailangan mong gawa ng paraan, di ba?
Pero hindi mo pwede gamitin ang salamin na panglinis ng iyong mga muta. Tama po ba? Panglinis ng iyong mga wrinkles. Hindi niya kayang gawin yon. Ang ginagawa lang ng salamin, ipapakita sa iyo kung anong problema, anong meron. Ganun po ang batas. Pinakita lang sa atin ano ang problema natin, ano ang mali natin, pinakita lang. Pero kung gagamitin mo ang batas para linisin ka, hindi po posible yon. Para siyang salamin na pinanlilinis mo ng mukha mo. Walang magagawa. Ikakalat niya lang yung dumi mo. Amen? So, it points us to Jesus. Kasi makikita mo, grabe, 10 pa lang to, hindi ko na ma-perfect. Ano pa kaya yung 613 or 603 na batas? Okay? So, it points us to Jesus, to the one who can save us because we have fallen and we have made our sins just based on the 10 Commandments. Okay? So, Pastora, nagawa ko talaga lahat. Lahat ng 10 Commandments. Sigurado ka? O sige, isa-isahin natin. Hindi ko ito nilalapat sa inyo, we are not under the law. Pero tingnan lang natin, Exodus chapter 20, 3-4. Kasi may nagsasabi talaga, no, nagawa ko yan. Nagawa ko yung 10 Commandments. Okay? Alam mo yung isang, posible ba yung pastor may nagsasabi, yung rich man, sabi niya, I've done all the commandments since birth. Wow. Diba? Okay, so tingnan natin May tanong muna ako, ilan ang 10 commandments? Mali. Isa lang. Isa lang ang 10 commandments. Okay, talaga. Okay, isa lang. Pero ilan ang commandments? 613. Okay? Joke lang yun. Totoo, isa lang ang 10 commandments. Okay. Pagdating nyo sa bahay, maintindihan nyo na. Yung joke. Okay, number 1. Commandment number 1. Tingnan natin kung nakapasa kayo. You shall have no other gods before me. Pastora, si Lord lang talaga ang God ko. Okay, sige na nga, pasado ka. Okay, hindi yung kotse mo, no? Hindi. Okay, number 2. You shall not make for yourselves a carved image. Carved image. Any likeness of anything that is in heaven, mga angel. May carved image kayo ng angel. Okay? Heaven above, or that is in the earth, beneath. So, any animal here, meron ba kayong kabayo sa bahay nyo? Pusa, yung gumaganon? Dali na kayo. Ito yon. Or that is in the water under the earth. Okay? Dapat na wala kayong images, carved images. Okay? Number 3, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Dali na tayong lahat. Nalaglag lang kung anong mga binabanggit yung pangalan. Di ba? Di ba? So, wag na natin banggitin. Number 4, remember the Sabbath day to keep it holy. Now, Sabbath day is not Sunday. Sabbath day is Saturday. Nagtrabaho ka ba ng Sabado? Tapos ka na. Bawal magtrabaho ng Sabado. Bawal maglinis ng plato. Sabado. Dapat wala kayong gagalawin. Okay? Number 5, honor your father and your mother. Tapos na! Wala nang pumasa. At bawat isang kasalanan, babayaran mo ng kamatayan. Ilang beses ka mamamatay? Baka nakakatatlong kamatayan ka na. Okay? And, tingnan nyo we're just reading the surface. Yung full expanded form yan, as explained by Jesus, hindi pa natin pinag-uusapan. Ano yung sabihin, Pastora? Pagdating sa you shall not murder, ito in-expound ni Jesus. In-explain niya talaga ang full extent nito. Sabihin mo, oy, excuse me, Pastora, wala akong minurder. Wala akong pinatay. Langgam at lamok lang ang pinapatay ko. Okay, talaga. Ang full expanded version nito ay, naging galit ka ba sa iyong kapatid? Sino dito? Nagalit sa kapatid? Taas ang kamay! Lahat tayo nagalit sa kapatid natin. Ay ako, Pastora, hindi. Wala akong kapatid. Nagalit ka sa kapwa mo. That is as good as, ang sabi ni Jesus, you are in danger of judgment. Grabe, no? Ganun po expanded, yung expanded form po ng you shall not murder. Ito pa, calling someone a fool. Sa Tagalog, wag na lang. Di ba pag nagda-drive ka, biglang may nag-cut sa'yo, ano sabi mo?
letrang T, may letrang B, di ba? Ang dami mong sinasabi, ang ano talaga nito? Ang ganito talaga nito? Di ba? Mabuti na lang, hindi tayo under the law. Ang daming, ang sabi ni Jesus, deserving of hell. Grabe, sinabi ko lang na ganun siya. Deserving of hell na ako. Ganyang ka-rigid ang 10 Commandments. 10 Commandments pa lang yan, ha? Ang taas po ng standard. Why? Because the 10 Commandments or the commands of God is holy, it is perfect, and it is good. Sobrang good, sobrang perfect, hindi natin kayang gawin. Okay? Ito pa, you shall not commit adultery. Pastora, hindi ako nag-commit ng adultery. Ang sabi ni Jesus, if you just look at a woman with lust, it's as good as adultery. Di ba? Hindi ko natatanungin kung sino nagagawa nun. And then, paano pa kaya yung expanded form ng you shall not steal? Okay? Baka iniisip mo palang kunin, yun na yun, as good as that na. Di ba? Ano pa? Number 9, you shall not bear false witness against your neighbor. Walang dagdag, walang patong. May kinukwento ako sa iyo, bawal magdagdag. Ay, nako, grabe talaga siya. Hindi naman grabe. Di ba? Grabe false witness. And ito pa, dito ako nagulat. Number 10, you shall not covet. Hindi covet, covet. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, nor his male servant, nor his female servant, nor his ox, nor his donkey, nor anything that is your neighbor's. Yung ox dito, something to do with his business. Yung donkey dito, something to do with his car, o modern day, no? You shall not covet. Alam niyo ba, ni-research ko yung word na covet? You yearn for it. You desire to possess it. Pag nakakita ka pala isa ba, uy, gusto ko rin ng ganyang bahay. Naku, magkakaroon ako ng ganyang bahay. Akin yung bahay na yan. Coveting na pala yun. yung yearning to possess it. Di ba? So, yun po ang full extent ng ilan sa mga commandments na binigay. So, kamusta? May na-break ka ba? Ilang beses ka mamamatay para bayaran yan. At alam ng Diyos, hindi mo kaya bayaran ang bawat sala. Ilang beses ka mamamatay para bayaran ang mga kasalanan na to. Kaya salamat sa Diyos na pinadala ang kanyang bugtong na anak. Siya'y hindi namamatay, pero siya ay namatay para sa ating lahat, para hindi na tayo magbayad ng kamatayan. Come on, give Him the praise. Salamat, Lord! Ilang beses ka mamamatay para sa mga kasalanan. God made a way. And Jesus served the death penalty for us. Kaya wala ka nang babayaran. Amen po ba? So, sa pananampalataya lang kay Kristo, tayo naligtas, tayo napatawad, at tayo ginawang matuwid. Okay? So, the law, itong 10 Commandments, at yung mga iba pa, is just a tutor to show us our fallen state that will lead us to Jesus. Pag nakita mo, ganito pala ako kasalanan, hindi ko pala kaya bayaran, lahat pala, nababali ko, lahat ng mga law, okay? Then I now turn to Jesus, the one who can save me. Can you see that? Amen? So, alam nyo, you do not need the law anymore. Do not use the law, you who believe in Jesus. Bakit? Because you have the Holy Spirit in you, you have Jesus in you. Okay? So para saan na lang ang law? Alam niyo ang law, you can use it properly. You can use it for unbelievers. For unbelievers, when they realize na ito pala yung, katulad ng ginawa ko sa inyo, na-realize nila, hindi ko pala kaya bayaran ng sala ko, kamatayan eh. At ilang beses ako mamamatay. Pag nakita nila yan, then they will have to find a way, paano ko ngayon maliligtas ang sarili ko? Okay? Hindi mo kaya, sabihin mo, kay Kristo lamang, manampalataya ka sa Kanya. Siya ang pinadala ng Diyos para kung manampalataya ka sa Kanya, maliligtas ka. Amen? That's one way to share to unbelievers. But for you, believers, nananampalataya ka na ba kay Kristo? You are now with the solution. And the solution is in you. Hindi mo na kailangan ng batas. Bakit, Pastora? Ano na ngayon ang gauge ko? For the wrong and the right. Alam niyo ang gauge niyo? The Holy Spirit in you.
Amen? At tandaan nyo, ang batas ngayon sa atin ni Kristo is to love one another. What does the Bible tell us about the Holy Spirit? The Holy Spirit has been shed abroad in our hearts. The love of God has been shed abroad in our hearts by the Holy Spirit. So pag-ibig na ang meron tayo, which is more powerful than the law. Paano nangyari yung pastora? Okay? Ngayon, hindi ka mag-adultery. Bakit? Dahil mahal mo ang asawa mo. Hindi dahil mali lang siya, kundi mahal mo ang asawa mo. Amen? Hindi ka magnanakaw sa iba. Bakit? Kasi mahal mo ang kapwa mo. You've got the love of the Holy Spirit in you. Amen po ba? Amen? Okay. So the purpose of the law is to point us to Jesus because we need a Savior and only Jesus is our Savior. Okay? So now that we know that we don't need the law, malaman nyo rin that you are dead to the law. Okay? Sabi mo nga, I'm dead to the law. I'm going to give you the scriptures pagdating natin sa Romans 7. No? Gusto ko lang po i-bring out ito para may familiarity na kayo. Para pagdating natin sa Romans 7, hindi na siya bago. So we're dead to the law. When? Kailan ka namatay? Namatay ka nung nanampalataya ka kay Kristo Jesus. Yung kamatayan niya, naging kamatayan mo. Nung nilibing siya, nilibing ka na rin. Nung siya ay nabuhay muli, nabuhay ka na rin muli. You were identified with Jesus Christ. You are now united in Christ Jesus. And everything has been credited to you. Amen po? So patay ka na sa batas. Patay, sabi mo nga, patay na ako sa batas. Ibig sabihin, hindi ka na pwede singilin ng batas. And the best example for this na laging ginagamit po ng mga pastor ay ito. Halimbawa, may isang mama nagmamaneho, ang tulin-tulin. Tapos sa pagmamaneho niya, bumangga tuloy siya sa isang poste. So eto na ang pulis. Titikita na siya. By law, nag-break siya ng law. No? Titikita kita, etong batas. Pagtingin niya doon sa tao, ay, patay na pala. Okay, tingin niyo may silbi pa yung batas na yon? Wala na. Bakit? Patay na eh. Alam mo, magbayad pa siya ng 3,000 pesos, patay na nga. Amen? So tayo po ay patay na. Hindi dahil dumanas tayo ng kamatayan, kundi dinanas ni Kristo para sa atin ang kamatayan. Amen? Come on, let's give Him the praise. Kaya kapuri-puri talaga ang ating Panginoon. Amen? Salamat sa iyo, aming Panginoon. Amen. Okay? So yan po ang katotohanan, we are dead to the law. Okay? We are now dead to the law and we are now under grace. So hindi lang tayo iniwan sa ere. Amen? Hindi ka iniwan sa ere na basta tinanggal ka sa ilalim ng law, kundi ngayon ipinaloob ka sa biyaya. Sabihin natin lahat, sukdulang biyaya. Ayan, dyan tayo ngayon pinaloob, di ba? Na maski magkasala ka, tandaan mo na lang, pinatawad ka na ni Kristo Jesus. Hindi ko sinasabing magkasala ka, sakali lang, dahil hanggang nakatapak ang paa mo dito, posible pa yan. Okay? So, our identity is not in our works or ability to obey the law. Our identity is in Christ Jesus and His finished work. Amen po ba? Alright, so Brother Bob, malapit na tayo. Ayan. So, I will just give you some notes. Bakit po? Kasi ito yung mga minsan na nami-miss ng isang believer. No? So, patungkol to sa self-righteousness. Kasi may true righteousness. At ang false righteousness, isa dito ay yung self-righteousness. Okay? So, let me give you these notes. Self-righteousness is the worst thinking to ever affect the human race. Okay? To ever affect the human race. Pinakagrabe po yan. Kaya, yung mga Pharisees, pag pinagagalitan ni Jesus, gano'n na lang ang galit niya eh. Kasi self-righteousness, yun po ang kanilang laging pinapangalandakan. Okay? And then, self-righteousness will keep you from grace and lock you out of the kingdom. Kaya yung mga tao na pinangalandakan nila yung gawa nila, hindi yung gawa ni Kristo, sabi ni Kristo sa kanila, I never knew you. What else? Self-righteousness is trusting in your own righteousness, sa iyong kabutihan. Mabuti naman ako
Wala namang ginagawang mali Yan. That is self-righteousness. Okay? And then, I got this from Paul Ellis. No? He's the writer of the 10 questions? Something like that. Basta 10 questions about grace, something like that. Ito yung definition niya of self-righteousness. So please take a shot of this. Self-righteousness is believing there are things you can do to make yourself right with God. No? Gagawin ko to. Alam ko mapapatawad ako ni Lord. Mali po yan. God is already pleased with you when you believed in Jesus. That's all it takes. He's already pleased with you. Okay, what else? Self-righteousness is sometimes manifested in feelings of superiority towards others. Ang pagsasalita nito ay ganito, I am right, you are wrong. My way is better than your way. Okay? So, self-righteousness po yan. But also, yung flip side nito, self-righteousness can also be reflected on the negative side. No? A low sense of self-worth. Pag sinabi mo, God cannot possibly love me. Self-righteousness din yan. On the negative naman. Ako, mamahalin ako ng Diyos. Matindi yung kasalanan ko. Paano naman niya ako mamahalin? Self-righteousness pa rin yan. It's also an inflated sense of self-importance. I need to do more for God. Kailangan gawa ko ng gawa para pakita ko sa Diyos. Okay? And then, outright unbelief. This is another kind of self-righteousness. Yung pag sinabi mong, I am beyond the reach of His grace. Pag kunwari sinasharean mo, sabi niya, hindi na ako kaya. Alam mo, nag-murder na ako Manggagadyo ko Tsaka talagang salbahe ako. Hindi ako kaya ng grace ng Diyos. Okay? Yung pong mga salitang yan ay self-righteousness on the negative side. The defining ingredient of self-righteousness is that you are providing your own standard of righteousness. Hindi naman yan ang righteousness ni God Ikaw nagpo-provide niyan. Ikaw nagde-define ng sarili mo. Okay? True righteousness, tandaan natin, can we have that there? True righteousness comes from trusting in Jesus. Kaya pag may kausap kayong ganun, sabihin mo, magtiwala ka lang sa Diyos. Magtiwala ka kay Jesucristo na siyang namatay para sa atin. Trusting in Jesus, the righteous one, and not by doing the law. Saan galing to? 2 Corinthians 5:21. Sabay-sabay ulit natin basahin. Ready and go. For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Amen? So God made Jesus who knew no sin to be sin for us. Amen? Para tayo na mananampalataya sa Kanya ay magiging katuwiran ng Diyos kay Kristo Jesus. Amen po ba? Malinaw na malinaw po ba? Paulit-ulit na para hindi natin malimutan pa. Amen? Did you receive something today? Palakpakan natin ang Panginoon natin na mabuti sa ating lahat. Amen? Praise God. And if you are here for the very first time, and ngayon mo lang narinig, hindi pala ganun, hindi pala ako gagawa ng mabuti para tanggapin ni Jesus, hindi. Hindi yan ang password. Hindi yan ang susi. Manampalataya ka lang kay Jesucristo. If you are here today and you have never accepted Jesus, believed in Jesus Christ, this is your beautiful opportunity. Please join me in this very short prayer. Galing sa iyong puso, binibigkas ng iyong bibig, sabihin mo, Panginoong Jesus. Ayan. Ikaw ang aking tagapagligtas. Salamat sa iyong kamatayan para sa aking mga sala. Ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan. Salamat at pinatawad mo na ako sa lahat ng aking pagkakasala. Naniniwala ako ngayon sa aking pagtanggap sa iyo, Jesucristo, aking Panginoon, ako ay ligtas na. Maraming salamat sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat na hindi na ako mapapahamak. Ito ang aking paniniwala. Sa pangalan mo, Jesus,
aking Panginoon. At lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. If you said that prayer today, as simple as that, God has saved you. God has justified you by faith in Christ Jesus. Amen? Praise God. So please continue to hear and hear the Word of God. You can join us every Sunday. Alright? We have 3 services. 2 in the morning, isang alas 8, isang 10:30, tama ba ako? 10:30 and 4 p.m. ito pong service na to. Please join us para alam mo kung anong binigay ni Kristo sa iyong buhay. Amen? Praise God.